Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang Mark chapter 12 verses 41 to 44. Babasahin ko po ito sa inyo. And Jesus, sitting opposite the offertory box, considered the way in which the crowd cast coins into the offertory, that many of the wealthy cast in a great deal. But when one poor widow had arrived, she put in 2 small coins, which is a quarter. And calling together his disciples, he said to them, Amen, I say to you, that this poor widow has put in more than all those who contributed in the offertory. For they all gave from their abundance, yet truly she gave from her scarcity, even all that she had, her entire living. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, alam po niyo, pangarap talaga ng Panginoon na tayong tunay na maging kaisa sa Kanya. Ulitin ko po yung prayer ng Panginoon when He said in John 17 verses 20 to 21, sabi niya ganito, Father, I pray that they may be one. Ang tinutukoy po niya doon ay yung kanyang mananampalataya, yung kanyang mga tagasunod. Sabi niya, Father, I pray that they may be one. At tinukoy din niya the quality of oneness He wants among His people. And He said, as you, Father, are in me, and I am in you, I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. So, gustong-gusto pala ng Panginoon na tayo maging kaisa sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero paano ba ang pagiging kaisa sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Siguro may hahambing po natin ito sa pagiging kaisa ng kape at ng tubig. Ang tubig ay hindi kape, ang kape ay hindi tubig. Ang tubig ay nasa liquid state, ang kape ay nasa solid state. Kung ang kape at tubig ay pagtabihin mo lamang, ganito, wala pong nangyayari doon. Kinakailangan ang kape ay ilagay mo sa tubig upang ang tubig ay i-absorb o tunawin ang kape. Kung ang tubig ay inabsorb ng kape. At nangyayari ang tunay na pagkakaisa. Ang kape ay nagiging tubig. Ang tubig ay nagiging kape. Yung katangian ng kape ay nasa tubig. Ang katangian ng tubig ay nasa kape. Kung ang tubig ay nakakakuha ng pagkauhaw o nakaka-rehydrate, ngayon, ang kape naging kaisa sa tubig. Nagagawa niya na ito ngayon. Nakakakuha din ng uhaw, nakaka-rehydrate. Kung ang tubig ay tumutunaw, ngayon ang kape andun sa tubig ay may kapangyarihan na rin magtunaw dahil ang katangian ng tubig ay nasa sa kape na. On the other hand, ang tubig na dati walang lasa ay ngayon ay naging lasang kape na. Nagiging amoy kape na. Dahil lubusan ng pagkakaisa. Ito po ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Ito'y nangyayari ang lubusang pagkakaisa kung lubos-lubos ang pagbigay ng kape ng kanyang sarili sa tubig at buong-buo siyang tinatanggap ng tubig and vice versa. Ganun po sa ating kaisahan sa Panginoon. Dapat ay tinatanggap natin ng buo-buo ang Panginoon. Pwede po natin siyang tanggapin dahil buong-buo din niya ibinibigay ang kanyang sarili sa atin. So pwede natin siyang tanggapin ng buong-buo. Kasi pwede lang nating tanggapin ay yung ibinibigay sa atin, di po ba? So binibigay ng Diyos ang kanyang sarili buong-buo sa atin.
Therefore, pwede po natin siyang tanggapin buong buo sa ating mga sarili. Pero upang makumpleto ang kaisahang iyon, ang Panginoon ay handang tumanggap sa atin anuman po tayo. In Ephesians chapter 1 verse 4, sinasabi po ng salita ng Diyos, God chose us in Him even before the world began to be holy and blameless in His sight, to be full of love. So bago po niya likhain ng buong sanlibutan, pinili na pala tayo ng Panginoon at handa niya tayong tanggapin sa kung ano tayo o kung sino tayo. Marahil, pwede tayong magdududa, tanggap nga ba tayo ng Panginoon? Isang patunay na tanggap tayo ng Panginoon, sino man tayo, ano man tayo, makasalanan man tayo, ay yung ibinigay niya ang kanyang sarili upang siya'y maghirap, magpakasakit, ipako sa krus, at mamatay upang ikaw at ako ay matubos. Kita po ninyo, sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sobra, as in, sobra. Tanggap niya tayo kahit tayo makasalanan. Sobrang. At handa niyang ibayad ang kanyang sarili upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Ganon po niya tayo katanggap. Pero ang sunod na tanong, upang matanggap tayo ng Panginoon, gusto niyang tayong tanggapin. Pero, sinasabi ko nga sa inyo, ang pwede lang ang tanggapin ng Panginoon ay yung ibinibigay natin sa Kanya. Sunod na tanong, binibigay ba natin ang ating sarili sa Kanya? Yung buong-buong tayo, binibigay ba natin sa Kanya? O yung surplus lang, kagaya dito sa ating Ebanghelyo ngayon. Yung iba ay nagbigay lang ng kanilang surplus, yung sobra sa kanila. Binigay nila, in-offer nila. Pero itong balong ito, binigay niya 2 kusing lamang, pero binigay niya na ang lahat sa kanya dahil katapusang pera niya yon. Binigay niya hindi lamang ang kusing na yon. Binigay niya pati ang kanyang kabuhayan dahil katapusang pera niya. In short, binigay niya lahat sa Panginoon. So, kaya tumpo ang Panginoon, tinanggap siya at pinakita sa kanyang mga apostolos. Tingnan niyo, sabi niya, for they all gave from their abundance, yet truly she gave from her scarcity, even all that she had, her entire living, lahat binigay niya. Tinanggap siya ng Panginoon. Kaya dito, nakumpleto ang kaisang ganap ng balo sa Panginoon. Sinasabi ko kanina sa inyo, pag natanggap natin ang Panginoon, pwede, dahil binigay niyang bulubusan ng kanyang sarili, pwede natin siyang tanggapin ng buong buo. Ng buong buo. Pero, kinakailangan din tanggapin tayo ng Panginoon. At handa niya tayong tanggapin. Pero, binibigay pa natin ang ating mga sarili. Buong buo. Importante pala yung pagbibigay ng ating sarili buong buo. Bakit? Pag tayo naging kaisa kay Kristo, siya'y nasa sa atin, tayo nasa sa Kanya. Ang katangian ng Diyos ay mapapasa atin din. Makikita ang katangian ng Diyos sa atin. Makikita. Tiyak yan, kapatid. Dahil lubusan ang ating pagkakaisa sa Kanya. Dahil ibinigay natin ng lubusan ng ating sarili sa Kanya. Tanggap naman niya. Siya naman, binigay niya ang kanyang sarili sa ating buong buo. Tanggap ba natin? Sa ating pagbibigay ng ating mga sarili sa Panginoon, mayroon tayong pinapatunayan. Una, ganun kalaki ang ating pagmamahal din sa Kanya. Kung siya, Diyos, binigay ang kanyang sarili, buong buo sa atin, nagpapakita ng kanyang walang hangganang pagmamahal sa atin. Itong pagtugon naman natin, pagbibigay natin ng ating mga sarili sa Kanya, ay nagpapakita din kung gaano kalaki ang ating pagmamahal sa Kanya. So, una, pagpapakita ng ating pagmamahal. Pangalawa, ito'y pagpapakita ng ating buong pananampalataya sa Kanya. Walang duda. Kaya ibigay na natin ating sarili sa Kanya. Sigurado naman, walang duda. Alam po niyo mga kapatid, ito ay ipapakita ko sa inyo. Ito'y aking supply. Akin ito. Aalagaan ko ba ito? O syempre no, lilinisin ko ito.
Linisin ko ito, tatago ko ito, dahil gagamitin ko ito. Akin kasi ito. Pag ibinigay na natin ang ating mga sarili sa Panginoon buong buo, therefore tayo pag-aari ng Diyos. Amen? Kung pag-aari tayo ng Diyos, iingatan ba niya tayo? Yes. Aalagaan ba niya tayo? Yes. Hi! Hindi niya tayo pababayaan. Sinabi ito ng Panginoon. Matthew 6 verse 33. Seek first the kingdom of heaven and its righteousness, and lahat, all the things you need shall be added unto you. Ganon ang pangako ng Panginoon sa atin. Pag ibinibigay natin buong buo sa Panginoon ang ating mga sarili, pangangalagaan po niya tayo. Ito pong sinasabi niya sa Salmo 91. For you has He commanded His angels to keep you in all your ways, lest you strike your foot against the stone. Biro mo, magkakaroon ka ng bodyguard. Anong bodyguard mo? Hindi ordinaryong tao, isang anghel. Sabi niya, for you has He commanded His angels to keep you in all your ways, lest you strike your foot against the stone. Pag buong buo tayo nagtiwala sa Kanya, at sumusunod lang tayo sa Kanya, isang tiyak doon, mga kapatid, mararating natin ang langit. Anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. Mararating natin ang buhay, na puno ng buhay, at pagkatapos ng buhay, buhay na walang hanggan. So mga kapatid, huwag kayong matakot, bigay ang sarili sa Panginoon. The Lord is the greatest security. He won't leave you all alone by yourself. And He won't let you down. Mga kapatid, mapalad na mga tao, buong buo ang pagtitiwala sa Panginoon. Buong buo ipinagkatiwala ang kanilang sarili, ang kanilang buong buhay, kanilang pamumuhay, kanilang hanap buhay, at ang kanilang tahanan. The Lord can take care of us. Walang duda. Pwede, kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi. Sabi niya, 10,000 fall at your side, 1,000 fall at your right, it will never approach. His faithfulness is a buckler and a shield. Basahin po niyo, Salmo 91. Ganon siya malaga sa inyo. At Matthew 6:33, sabi niya ay, seek first the kingdom of heaven, its righteousness, and lahat, all the things you need shall be added unto you. Sobrang comprehensive. The Lord is our comprehensive insurance. Comprehensive assurance. At siya yung ating life insurance. Totoo po yun. Magkakaroon tayo ng buhay, na puno ng buhay. At pagkatapos ng buhay, buhay na walang hanggan para sa Panginoon. Amen. Tayo ng dasal. Panginoon, andito po kami. Alam po namin ang iyong walang hangganang pagmamahal sa amin. Turuan po niyo kaming tunay na magtiwala sa inyo. At tunay namin ipagkatiwala sa inyo ang aming buong buhay, ang aming buong pagkatao. Dahil alam namin, Panginoon, sa iyong walang hangganang pagmamahal, titiyakin mo kami makarating sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hangganang pagmamahal sa amin. At sa lahat ng mga nakikinig sa iyo, Lord, maraming salamat po. Hindi niyo rin sila pababayaan, Panginoon. Pangalagaan po niyo sila sa COVID-19. Ang hangat na ito ay aming pinasalamatan, tiniling sa inyo. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.